O mga kababayan, sigurado na bingi na kayo, no? Dito sa paulit-ulit na sinasabi nitong mga tagapagbunganga ng mga ralista, mga kababayan, mga dilawan, luyalustay, na nagastos ni VP Sara Duterte ang confidential fund ng 11 days? Ha? Ganun daw kabilis, mga kababayan? Pati na nga si Vice Ganda, mga kababayan, yung mga artista ng Abayas, tinutya niyan si VP Sara dahil bakit daw nagastos ang 11 days ang 125 million na confidential fund? Confidential din yung talent fee niya. Oo, tapos mauubos mo rin in 11 days. Nung sinagot sila ni Panelo, mga kababayan, at binigyan ng eksplenasyon, ay ang mga babalong ito, mga kababayan, ay bingi-bingihan. Apparently, mga kababayan, parang walang narinig na eksplenasyon ito si Nato Babalu kung bakit nagastos ng 11 days ang confidential fund. Akala siguro nila, mga kababayan, na walang plano si Sara Duterte kung paano ito gastusin. Napag-receive ng pera, saka pala nag-iisip, saan ito nilulustay-lustay, ganyan. Mga bulok na ito. Ang pondong iyon, Babalo, ay para na sa buong taon. Mayroon ng nakalaang proyekto. Diyan palang binabayaran. In short, mayroon ng project proposal, mga kababayan. Panoorin po natin, ha? Paano ka nag-conduct ng intelligence information gathering? Ito ang paulit-ulit nilang nilalabas sa media, mga kababayan, ha? At maraming mga ignorante nating mga kababayan ang nininiwala. Kabilang na si Vice Ganda. Sa last 11 days of the year na may 4 na holidays, so you only have 7 working days. 7 days na lang daw, mga kababayan, na ginastos si Sara ang 125 million. Hoy, Babalo, 1 day lang yon. Pinirmahan lang niya ang project proposal, tapos na. To conduct so-called intelligence information. Pag meron kang project, may project proposal ka. Ayan na Tinanong mo to. na yan eh. So may nakalaang budget na dyan. Tsaka na Yung sinasabi ng 125 million in 11 days, Paulit-ulit na, mga kababayan, spend 125 million days in 1 day. Kasi 1 day. Kaya nga, 1 day. Si Tambaluslos, bakit hindi mo tinanong Renato? Sa bigay-bigay ng ayuda, mga kababayan, 1 billion. Isang araw. More than 1 billion, mga kababayan. Diyos me. May project proposal na eh. Naka-ready na. Babayaran mo na lang. Papagalawin mo na lang lahat eh. So, kasama yung sinasabi. At saka, mga kababayan, yung binayaran dyan, hindi naman yan sa 11 days ginamit. I-divide mo yan ng 1 year. Dahil project proposal yan, mga kababayan, for 1 year. Malamang, meron lang mga back pay dyan. Na nagbigay na ng serbisyo. Ngayon lang babayaran dahil ngayon lang dumating ang pera. Big deal ba yan, Nato? Nila na, like yung medisina, bakit may medisina? Bakit wala? Bakit yung mga operatives mo ba hindi nagkakasakit? Ha? Kasama lahat yan sa project. Meron ka nga project proposal eh. Project Bibigay mo nga proposal. doon sa magbibigay ng pondo, di ba? Bulok na lang, mga kababayan, ang hindi nakakaintindi niyan. Apparently, si Nato, mga kababayan, tingnan nyo, ha? To the point of NATO, sabi niya, 11 days lang naman kasi. Pwede bang ganun? May project Bakit proposal Within nga. 11 days, Bakit sabi ko nga, I can spend 1 day. I'll be paying all of them. At yung project, mga kababayan, hindi po yan constrained sa 11 days lang. Long-lasting yan within the year or more. Mga bulok na 1 to. day eh. Ang liit ng 127 million. Kailan ba babayaran mo? Kung nanalo ka ba sa loto at binili mo ito ng mansyon at bahay, binayaran mo ng isang araw. Sabihin agad, lustay-lustay mo. O ganyan lang. Binayaran mo ang isang bagay na hindi naman nauubos ng isang araw. Dahil ang bahay at saka kotse, magagamit mo yan habang buhay. O ganyan, sa panghabang panahon. Ganyan na to. Hindi naman sa thank you na lang ang 125 million in 11 days. Smio. May mga proyekto nga. Kung kahit na 100, kaya mong bayaran in 1 day yan eh. Sabi naman kasi, again, Si Babalo, mga kababayan, tingnan nyo, ha? sabi naman kasi, again, Bingi-bingihan, we mga conduct kababayan. Walang masabi. Dahil, paano ko ito ididepensahan? Wala na akong palusot. But at the same Patawa-tawa time, na lang, Babalo, mga kababayan. And kung kasama naman yon, I think that can be perfectly justified. Hindi ko lang alam kung there will be that opportunity to present all of these in the proper Tingala format. na lang siya, mga kababayan. Accomplishment reports sa Kongreso. Mayroon pa nga accomplishment report eh. Ang gusto nitong sinababalo, mga kababayan, malaman kung ano-ano yung mga confidential fund na pinagamitan ni VP Sara Duterte dahil sila ang matatamaan eh. Ipakita mo sa amin kung ano-ano iyon. Dahil ang mga kasamahan namin ang matatamaan. So, dininig yan
tinanong yung mga regional, yung mga battalion commanders, yung mga division heads. Anong concern mo? Wala ka ng paki doon, Babalo. Dahil it's a matter of national security. Sa iyo pa talaga ibigay kung ano yon? Kayo ba ang nagbigay ng accomplishment report na to? Sabi nila, oo, pero hindi namin alam na gagamitin yan sa confidential funds. So ano yan sa iyo, Babalo? Confidential nga yan eh. Wala naman kaming natanggap na kahit anong confidential funds. Mali ang pinagtanungan mo. Yet, the Oh. accomplishment report, ginagamit para At kung alaman lang ng AFP mga kababayan, hindi yan sasabihin sa'yo, Babalong. Dahil kayo nga na mga realista ay isa sa mga threat dito sa ating bansa dahil hindi natin alam ang affiliation nyo. Lalong-lalo na ni-name drop na kayo ni John Masison mismo, na kayo ang mga legal friends nila. Oh. justify yung expenditures. Sabi namin, malabo na naman yan. Malabo, dahil malabo ang utak mo. Hindi mo pwedeng gawin yan. Bakit hindi? Maiba tayo Who are you to say? po ng lugar naman, no? Kasi sabi nyo nga, Sexal, Ay, naku, nababalo na ito. What do you think is the effect of, let's say, certain groups, let's say, Partido ng Lakas ng Masa, let's say, Iglesia ni Cristo, coming out and say, we are for and we are against. Ano kaya impact niyan, sir, sa ating process of impeachment? Taranta sila mga kababayan dyan. Pero bakit hindi natuloy nung rally ng INC? Siguro pinagpaplanuhan pa mga kababayan kung kailan. Para mag-gather talaga. Is it as relevant or wala yan? Basta ako, sinasabi ko na ever since, tuloy ang impeachment. Tuloy na tuloy yan. Walang kaduda-duda yan. Dahil yan ang plano right from the start. Hindi mo mababago na yan. Diretso na yan. So regardless, Locomotive train yan. So Papunta tayo doon. regardless, sir, of the public support, public opinion, tuloy yan. Unless na magkaroon ng kidlat ng kaliwanagan. Bawat isa. Pero I don't Imposible. doubt it. Imposible. Political agenda nga yan. Correct. So the more political alliances, let's say, pumunta ron sa for the impeachment, for the eventual conviction, sinasabi niya, talo na. Diretso So paramihan po yan. Diretso na yan. Diretso na. Diretso. Sa tingin ko, susuportahan yung galaw ng Iglesia ni Cristo. Dahil, as I said earlier, sensible. At saka, alam O kung lalabas ang Iglesia ni Cristo mga kababayan, baka maging na yan, domino effect. Lalabas na rin ang iba. At ang sabi mga kababayan, parang praning na praning daw ang mga ngagba mga kababayan dyan sa people power na iyan. Dahil traumatized na daw eh. Baka mapunta na naman sa Hawaii. Hindi sa Hawaii dapat mapunta mga kababayan, kundi sa kulungan. Yan ang gusto natin. po ninyo, walang impeachment. Gaya ng mga sinasabi ko nung pa. Kailan yun ang kaso? Judicial ito. At least yan, merong due process na tinatawag. Hindi gaya sa Kongreso. Talagang walang due process doon. No due Inquisition process doon at all. Political nga yun eh. Punta tayo sa judiciary. At hindi naman siguro mag-aalala ang gobyerno. Sila lang in power. Alam niyo naman, pag sino man ang in power, nasusunod. Pero ang pinakamabigat dyan, yung tao nagmamasid. At yan eh, napuso mo rin, may problema ka. And the history of this country shows na hindi natin pinalalampas ang abuso. Nagtanggal tayo ng presidente. Pero matagal in fairness mga kababayan. It will take a long time. Yun nga ang EDSA People Power 1, di ba? It took years bago talaga napalaya si Marcos. Dalawa, may pinakulong tayo. Dalawa ring presidente. Makikita mo ang Pilipino, habang totoo na kuminsan mabagal umaksyon, pero pag nagdesisyon, wala, tanggal ka rin. Kaya una sinabi ko kanina, yung confidential funds, yun ang layunin nun para sa seguridad ng bansa. NATO, take note. Ang nakakapagtaka mga kababayan, bakit nabigyan pa ng platform ng mga babalong iyan? Mga realista o napunta sa mga talaga mga kababayan? Sa Kongreso, doon talaga sa naghihiring-hiring ang Quadcom. Doon sila. Sila ang naghari mga kababayan at nagmisto lang Mr. Chair ang babalo. Kailangan proteksyonan mo yan sa mga kalaban ng Estado. Number 1, yung mga nasa tabi-tabi dyan. Sinabi na nga ng COA yung modified opinion, walang irregularidad. Yun, ang sagot ko doon sa mga paglulustay. See? Ano masasabi mo nato? Ano masasabi niyo dito mga kababayan? Sa sagot, Salvador Panelo, post your comments below.